This is the 2025 Kia Sonet LX variant automatic transmission. The engine specifications is 1.5 liter inline 4 cylinders Dodge dual overhead camshaft naturally aspirated gasoline engine. Displacement is 1,497 cc. Maximum output is 115 PS at 6,300 RPM. Maximum torque is 144 Nm at 4,500 RPM. Transmission, intelligent variable transmission. Steering is motor-driven power steering. Drivetrain is a front-wheel drive. Ito yung pinagmamalaki ng Kia na Tiger Nose Grille. Tignan nyo naman, matte black sa LX version. Meron din itong silver accent dito sa may ilalim ng kanyang Tiger Nose Grille. Kaya nagmumukhang malaki yung kanyang bumper. Kita nyo naman mga ka-fixit, tignan nyo, meron din siyang power bump dito sa kanyang hood. Entry-level crossover na mukhang SUV. Tingnan nyo naman yung ilalim, meron siyang skid plate. Although hindi po ito pang off-road meron lamang po siyang skid plate design dito sa ilalim. Kaya nagmumukha po siyang off-roader. Although mataas po ang clearance ito, kaya may laban po talaga to sa mga lubak ng Metro Manila at ng mga provinces. Dahil 205mm po ang ground clearance ng sasakyan na to. Napakaganda rin tignan, lalong-lalo na yung kanyang headlight. Napaka-futuristic. Pupukaw ng inyong atensyon, lalong-lalo na kapag dumadaan kayo sa kalsada. At napakagandang tignan na iisang shape lamang siya. Magkadugtong po yung headlight, high beam and low beam, signal light, at yung kanyang fog lamps. Ang kulay nga po pala nitong version na to is Snow White Pearl. Kapag nasisinagan po siya ng araw, makikita nyo yung pagka-pearl white niya. Napakaganda pong tignan, kaya ang pinangalan po namin sa aming sasakyan is Snow, na anak po namin ang nakaisip ng pangalan na yon, which is bagay na bagay sa sasakyan na to. Pagdating naman sa likuran ng Kia Sonet, tignan nyo naman ang likurang taillight niya, napakaganda. Makikita nyo dito, para siyang pangil ng vampira mga ka-fixit. Pulis, pahaba, tulis, at yung bagong Kia logo napakaganda. Sonet badge, maayos ang pagkaka-placement, napakalinis. Makikita nyo dito sa taas, meron siyang rear spoiler, meron siyang third brake light. Meron din po siyang shark fin antenna dito sa may taas, sa likurang bahagi ng sasakyan. At makikita nyo dito, meron siyang rear view camera, reverse camera po yan. Kasama na po yan sa pagbili ng sasakyan na to. Meron din po yung parking sensor sa likuran, magkabilang side, kanan at kaliwa. At meron siya ditong mga reflectors, kaliwa kanan din po yan mga ka-fixit. At napakaganda nitong kanyang bumper sa likuran. Ang kanyang reverse light, dito po nakalagay sa ilalim, which is napakaganda dahil nagko-complement po yan dito sa kanyang reverse light. So pag nag-reverse po tayo, iilaw din po ang reverse light at makikita po natin ang maliwanag at malinaw ang ating inaatrasan. Ito naman po ang kanyang rear compartment. Bubuksan po natin para sa inyo. Dito po talaga ako natutuwa dahil kasya po yung bisikleta ng aming 5-year-old na anak. Doon po sa dati naming sasakyan, Mitsubishi Mirage, hindi po ito magkasya. Sinasakay po namin ito sa pangalawang row ng upuan. Kaya natutuwa po kami dahil dito sa sasakyan na to, Kia Sonet, kasyang-kasya po. Actually yung full size luggage para sa mga nag-a-abroad, kasyang-kasya rito, dalawa. Dahil malalim po ito at mataas po ang headroom. Sa sides naman ng sasakyan na to, makikita nyo naman yung pagka-pearl white niya, napakaganda pag nasisinaga ng araw. Body color nga pala yung kanyang handle. Yung side mirror niya, integrated yung kanyang signal light. Hindi nga lang po ito power folding para sa version na to, ATLX. At makikita niyo yung cladding niya or yung kanyang side moldings, matte black po. Meron siya dito sa may gulong. Kita niyo napakaganda, nagko-complement sa pagkaputi ng sasakyan na to. Hanggang doon sa may likod. At nakaumbok po yung gilid niya, pati na rin po dito sa part ng mga doors, nakaumbok po yan. Kaya nagmumukhang malaki itong sasakyan na to. Mukha siyang mini SUV pag nakita mo siya sa kalsada. Ang nakalagay nga pala rito na tint
is a dark tint, kaya nagko-complement po yung pagka-dark niya sa pagkaputi po nung sasakyan. Yung size nga pala ng gulong niya is 205 by 55 R16. 16 inches at naka 2-tone alloy wheels na. Naka ABS disc brakes na rin po ang sasakyan na to sa harapan at likurang mga gulong. Sa driver seat, napaka-komportable. Maayos yung pagkakayakap na akin po dito sa upuan, ganun din sa aking likuran. Ang manibela naman po nito ay tilt only, not telescopic. Halos 4 na daliri po yung headroom ko pa dito sa sasakyan na to, dito sa proper driving position ko. I am 5'6" nga po pala mga ka-fixit. At maayos kong naaabot yung aking manibela. Maayos ko rin naaabot yung mga pedal sa posisyon na to. Dito naman po sa passenger side sa likuran, napaka-komportable din. Kita nyo naman yung tuhod ko, malayo pa ang distansya niya sa driver seat. Halos isang dangkal mga ka-fixit. Yan yung proper driving position ko pag ako nakaupo dyan. At ito naman ang position ko dito sa passenger side pag ako nakaupo. Malaki rin po yung headroom natin, halos 5 daliri. Kagandahan pa dito sa passenger side ng Kia Sonet, meron po siyang mga air vents dito sa likurang bahagi ng sasakyan at meron din po siyang charging ports, 2 Type-C na USB at meron din po siyang lagayan ng cellphone kung gusto mo mag-charge. Meron din po siyang lagayan dito ng documents sa likurang upuan ng right passenger seat. Bench type na po pala yung upuan ng ating rear passenger seat at meron po itong 2 release lever dito sa magkabilang side para may fold po natin yan ng buo. Makikita nyo po dito, napakalaki po ng compartment dito sa Kia Sonet, lalong-lalo na kapag naka-fold ang rear passenger seat. Dito naman po, makikita natin ang reserve tire ni Kia Sonet, 195/65 R15. At napakaganda po ng pagkaka-organize ng kanyang mga tools. Fuel tank capacity is 45 liters. Dito sa loob ng Kia Sonet, kapansin-pansin yung 8-inch touchscreen radio with USB port. Napakaganda, Android Auto, Apple CarPlay, wireless po yan. Meron din po tayo ditong instrument cluster natin sa ating dashboard. Napakalinaw, na-adjust po yung brightness niyan. Makikita mo dyan yung mga basic information na kailangan mo as a driver. Ito naman polyurethane na steering wheel. Napakaganda ring hawakan, makapit naman para sa akin. Ito po yung buttons, meron po tayong cruise control pero non-adaptive, okay lang yan. Ito naman po yung buttons para sa ating infotainment. Pwede po tayong sumagot ng tawag dito, mag-adjust ng volume. May mode, pwede rin pong voice control. Dito naman po sa kabila, yung ating pong control para sa ating instrument cluster. Meron din po tayong control para sa ating mga side mirror left and right dito po sa may driver side na door. Meron po din po tayong lock button dito, unlock button. Pwede po natin iset ng automatic yan sa ating settings na kapag tumakbo na yung ating sasakyan about 20 km/h, automatically maglalak yung mga pinto at i-remind ka niya na mag-seatbelt. Meron din po tayong control dito sa lahat ng window sa bawat pintuan. Meron din pong lock button para sa window para hindi na po mabuksan sa likod kung meron po tayong makukulit na chikiting. And mind you, 6 po ang speakers ng sasakyan na to, 2 tweeter sa magkabilang pinto at 4 na speakers sa bawat pintuan. Kaya napakaganda po ng sounds ng sasakyan na to. Malakas din po ang busina nito. Hindi po siya basta-bastang beep-beep na busina kagaya sa mga maliliit na sasakyan. Ito po ang nilagay nila ay mas malaking snail horn na busina, parang pang SUV na mga ka-fixit. Meron din po itong adjustment para sa headlight. Pwede mong itaas, ibaba yung iyong headlight. Meron po yan, automatically ma-adjust mo on the fly. At meron din po itong syempre aircon vents, napakalalaki. Hindi siya the usual aircon vents na makikita mo sa ibang sasakyan na pahalang. Ito po patayo at malalaki siya. Gusto ko yung design niya, meron siyang silver accent. Gusto ko rin po yung finish dito na matte plastics. At yung iba rin pong part ng sasakyan, hard. Napakaganda ng pagkakagawa, hard plastic po yan mga ka-fixit. Meron din pong airbag. Ito yung glove compartment. Meron din po tayong blower hanggang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na setting ng blower. Meron din po tayong lagayan ng cellphone dito pero ginawa ko na lamang pong lagayan ng USB adapter natin para sa ating 12 volt socket. Kasi marami po tayong dashcam dito sa loob ng sasakyan na to. Meron na po tayong ready na USB outlet para sa charger ng ating phone. Meron din po ditong Type-C na USB socket para din po sa pag-charge ng phone. Ayan. Meron din po lagayan ng cellphone dito. Disusi pa nga po pala itong ATLX version ng Kia Sonet. Tapos, yung ating pong shift knob, ayan makikita natin, meron po tayong park, reverse,
neutral, at drive. Meron din po tayong sports mode na kung saan sequential po yan, plus and minus. Kapag nilagay ko po yan sa sports mode, lalabas po sa ating dashboard yung letter na S. At makikita rin po natin dyan habang tayo ay nagsishift kung nasa ang gear na po tayo. 6-speed automatic transmission nga po pala itong sasakyan na to, mga ka-fixit. Meron din po tayong lagayan dito ng cup holders or bottle holders, maliit at malaki. Meron din pong cellphone holder dito at glove compartment dito. Medyo maliit pero kasyang-kasya na po yung mga tissue at kung ano man pwede nyo ilagay dyan. The usual na handbrake, lever type. Napakaganda ng kapit at syempre brake pedal and accelerator pedal sa ilalim. Meron din po tayong rear view mirror at vanity mirror po dito para sa passenger at sa driver. May mga ilaw din po sa loob at lagayan ng shades or salamin. So test drive naman natin itong Kia Sonet. Lagay natin sa drive. Pag pinakawalan natin yung preno natin, automatically aandar na siya. Siyempre, nakagandaan ng automatic transmission. Bubuelta lamang ako dito. Lagay natin sa reverse. Dahil meron na siyang reverse camera, makikita natin dyan. At meron siyang parking sensors. Kapag malapit ka sa obstruction, tutunog siya. Which is a very nice feature ng sasakyan na to. Malaking tulong ito lalong-lalo na sa mga baguhang driver. At kagandahan pa po dito sa sasakyan na to, ayan, kahit nakadrive ka na, kita mo pa rin yung information or yung reverse camera. Lalong-lalo na sa parking, pag on mo pa lang ng sasakyan mo, lalabas na agad yung reverse camera information dyan. At ipapaalam niya sa'yo kung merong obstruction sa likuran ng iyong sasakyan bago ka pa umandar. Konting diin lang, mag-a-accelerate na siya smoothly. At wala kang mararamdamang masyadong vibration. Kasi ang makina nga po nito is a 1.5 liter 4-cylinder naturally aspirated gasoline engine. At bawat cylinder nito ay merong 4 valve. Dalawang intake, dalawang exhaust, so 16 valve po ito. At Smart Stream engine, yan yun po yung bagong technology ng Kia and Hyundai. Ito po ay paired with intelligent variable transmission. So saan ka pa? Smart Stream engine na, intelligent variable transmission pa. So napakatalino nitong sasakyan na to. Tingnan nga natin yung turning radius. Ayan. So 4 lanes po itong kalsada na ito. At iliko ako dito. Ayan, sinagad ko yung manubela. At nakarating tayo dito sa dulong lane, which is good dito sa sasakyan na to. Natutuwa ako na maayos at maganda yung kanyang turning radius. Hindi naman tayo sumobra at hindi na natin kinailangan pang umatras. Nakadrive tayo ngayon. Aapakan ko yung ating accelerator pedal ng todo. Ayan. Diba? Malakas po ang bigay ng makina ng sasakyan na to. 0 to 60 in about 4 or 5 seconds. Hindi na masama. So syempre wag kayo mag-expect ng sobrang lakas na acceleration or sobrang bilis na acceleration sa sasakyan na to, dahil hindi naman po ganun kalaki ang makina nito. Natutuwa lamang po ako kasi galing nga po kami sa 1.2 na makina at 3-cylinder, yung Mitsubishi Mirage namin. Tapos itong Kia Sonet na, which is 1.5 4-cylinder. So ramdam ko talaga yung upgrade sa sasakyan na to. Malaki yung pinagkaiba sa 3-cylinder engine. Sa vibration pa lang, malaki na po yung pinagkaiba nila. Walang masyadong vibration tong sasakyan na to at napaka-smooth ng kanyang acceleration. Ngayon, susubukan naman natin yung manual mode niya or sports mode. Sequential po yan, plus and minus. So lalagay ko na po siya sa sports mode. Makikita nyo lalabas sa instrument cluster niya yung letter S. So ibig sabihin naka sports mode ka. At mag-accelerate ako 2000 RPM. Ipa-plus ko. So nasa 4th gear na agad siya ngayon. Mag-accelerate ako 2500 RPM. Ipa-plus ko ulit 5th gear. Ayan.
ramdam ko malaki yung pinagkaiba at nadagdagan ko yung acceleration or yung bigay ng makina mga ka-fixit. So 2,500 RPM, ipapalas ko ulit, nasa 6 gear na po tayo. Ayan. So kung kinakailangan kong overtake, medyo may mahabang trailer dyan at kailangan ko ng more power, parang na rin ako naka-manual mode. Ibababa ko lamang yung cambio, 5th gear, at ayan, ramdam ko pag inapakan ko yung gasoline pedal na mas malakas po yung bigay ng power niya or acceleration. Baba ko pa ulit, 4th gear, ayan, nararamdaman ko yung engine brake. 3rd gear, ang lakas ng engine brake mga ka-fixit, which is very good. Actually, yung sports, ayan, nakita mo, binaba niya yung cambio, nag-automatic pa rin siya depende sa speed ng ating sasakyan. Naka-sports mode ako kanina nung pumreno ko, naka 4th gear ako, so habang papahinto tayo, bumababa yung speed ng ating sasakyan, binababa rin niya yung gear ng ating sasakyan automatically. So pagandahan dito sa sasakyan na to, yung sports mode niya, para pa rin siyang automatic kasi tutulungan ka pa rin niya kapag papahinto ka, ibababa niya yung cambio automatically hanggang sa mapunta ka sa 1st gear. Tapos pwede mo na lang ibalik sa drive at ilagay mo sa neutral. So syempre kapag nag-accelerate ka, dahil sequential nga po ito, habang nag-accelerate ka, ikaw yung magpa-plus, ikaw yung magma-minus ng cambio. Makikita mo naman sa instrument cluster niya kung anong gear ka na sa sports mode. So malaking bagay yun sa uphill. Ilagay mo lang, panatilihin mo lang sa lower gear, 1st or 2nd gear para makaakyat ka ng maayos doon sa uphill na yan. Kung hindi kaya ng 2nd gear, ibaba mo ng 1st gear at yun sigurado makakaahon ka na. Pag sobrang stiff lang. Pag sa pababa naman, ganun din. 2nd gear para sa engine brake ng iyong sasakyan. Kung medyo mabilis pa rin yung takbo, ilagay mo siya sa 1st gear para hindi mo masyadong gagamitin yung preno ng iyong sasakyan at hindi ka makakaranas ng brake fading o yung nawawalan ka ng preno. Okay, malaking bagay po yun yung sports mode ng sasakyan na to. So value for money, lahat ng mga features and parts and components ng sasakyan na to, para sa akin well crafted at pinag-isipang maigi. Kahit yung mga small details na kagaya na lamang ng mga design niya sa bumper, sa mga headlight niya, sa taillight, sa sides, lahat yan nagustuhan namin ni Mrs. And especially yung color niya, which is Snow White Pearl. So yung Snow White Pearl, available po yan sa kahit na anong variant ng Kia Sonet. Mapa MT man, manual transmission, sa LX80, sa EX80 or sa SX80. Lahat po ng color variations is available po. Snow White Pearl, meron silang Imperial Blue, meron silang red, brilliant red kung di ako nagkakamali. At sa pinaka top of the line, dun nga lang po available yung Pewter Olive. Parang dark green po yun mga ka-fixit, which is napakaganda din. Okay? Dun nyo lang po makukuha yung color na yan sa top of the line version or variant ng sasakyan na to. So ang presyo nga po pala ng sasakyan na to, Kia Sonet LX80 is 888,000 sa panahon na ginawa ko itong video na ito. At meron po yung 50,000 peso na discount, mapa cashman or installment basis. Mag-inquire na rin po kayo sa mga Kia dealers, especially sa mga malapit dyan sa Kia Bacoor. Meron po akong agent na contact doon at sa kanya ko po na-acquire itong unit na ito. Siya po yung nag-process at napakabait at napakagaling pong marketing sales consultant ni Sir Harry Castillo. So ipa-flash ko po yung number niya dito sa screen para makontak niyo po siya at maka-avail po kayo ng discounts and freebies para sa sasakyan na to. So kontakin niyo lang po siya mga ka-Fixit at sabihin niyo po na napanood niyo po itong video sa Fit TV or Fixit Dennis channel. Kia Sonet is a subcompact crossover. The word Sonet is derived from two words, social network. The Kia Sonet is the successor to the Kia Stonic. The engine and transmission setup is similar to that of the Hyundai Creta and Stargazer. Engine of an MPV put into a crossover. Build quality is great. 6 speakers sound system. Engine is 4 cylinders, a lot less vibrations. Suspension is very good at this price point. Noise isolation is good for an entry-level vehicle. Steering feel is very good at this price point. Overall driving experience is comfortable. Naturally aspirated gasoline engine, so no spooling. In sports mode, engine is more responsive, spacious for a crossover. Sonet LX is a bang for the buck.
For those who want to own a subcompact crossover with features and specifications that can outrun its competitors in this segment. The 2025 Kia Sonet LX80 is priced at 888,000 peso as of December 2024. Again, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin na sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng Feed TV, sharing information.